Umpisahan na natin 'to mga bossing. Umpisahan natin, naku, eto pati pala yung mga nanay nung mga biktima, pati po yung mga nanay nung nagrereklamo laban kay dating Pangulong Duterte mga bossing, eh gusto ng pamasahihan si dating Pangulong Duterte. O eto po mga kababayan, baka pati tayo mag-volunteer na din, no? Magbigay na din tayo para lang matuloy na, no? Yung pagpunta doon sa Hague. Eto mga bossing, pakinggan nyo po. Oh. Po, actually alam nyo, yung pong parang na siya ay imbestigahan na o pumunta na sa Pilipinas bago siya mamatay. Naku, Attorney Conti, ano epekto nito sa ICC? sabi naman po mga kababayan nung mga gustong managot si dating Pangulong Duterte, huwag ka munang matetegi, magpahaba ka pa ng buhay para mahaba daw po ang pagdurusa mga kababayan. Oh. sa totoo wala. Kasi ang pinakamainam kung pumunta siya doon. Ayan. Puro bulalas lang to na mga sinasabi niya, hanggang, kumbaga, actions speak louder than words. Hanggang wala siyang gawin, kumbaga, walang mangyayari. Ito namang ICC, syempre, trabaho lang siya. Sa ngayon, on record na, nakuha na nila itong impormasyon na sinasabi niya, nakuha na nila yung pag-amin niyang muli, at pag-ako ng full responsibility para dun sa crimes against humanity, essentially. Opo. Alam niyo mga kababayan, habang uma-attend ng mga hearing ang dating Pangulong Duterte, lalo no na nalulubog sila sa hukay mga kababayan. Si Panelo kasi. Mamaya si Panelo ang ating tatalakayin. Total TikToker na din si Panelo. Sabayan na natin mga bossing. Si Panelo may kasalanan yan dahil doon sa pagyayabang. Kaya yun, napasubo doon sa Kongreso mga boss. Tsaka hindi ako naniniwala dyan sa mga yan. Yung sinasabi ho nila, mga bossing na excited na nga kami para magkaalaman na. Excited na kami sa ICC. Pero ang tunay ho na makikita nyo, mga kababayan, na takot talaga sila. Tignan nyo lagi yung reaction ni Bato de la Rosa. Si Bato hindi marunong magtago eh. Halatang halata at kitang-kita mga bossing. No? Kitang-kita mga bossing na si Bato, kabadong-kabado. Etong sila dating Pangulong Duterte, sabi nga po ni Inday Sara Duterte, ang galing mong artista. At napaniwala tayo niyan, mga boss, nung panahon na siya ay tumatakbo ng pagka-presidente. Paano tayo napaniwala? Akala natin ipagtatanggol yung West Philippine Sea. Yung pala, duwag pala. Yung pala, tuta pala ni Xi Jinping, mga kababayan. Di ba? Yung mga ganun. At nagtataka naman ako doon sa mga DDS, kaya natin nasasabihan ng mga BO-BO, may hina ang utak, aanga-anga, mga bossing. Harapan ng sinasabi sa kanila ng dating Pangulong Duterte na election nun eh. Natural, sasabihin yung mga yon. Di ba, mga bossing? Ay nako, wala yan. Kaya nakaabang lang kami sa development sa ICC. Pero syempre, may sariling dynamics dito sa ICC. Kaya ang hirap naman na, kumbaga ngaw-ngawan na, ito na. Pero pala, yon, di ba sinasabi po ng mga DDS, ang tagal naman, bakit ganyan? Wala pa din. Maghintay lang kayo. Kagaya nung sa nyo, di ba Diyos nyo si Pastor? Hoy, mga DDS, di ba Diyos nyo si Pastor? Gino Montano, tama ako, di ba? Sumasamba ka kay Pastor. Sabi nyo dati, bakit mantagal namang mahuli si Pastor? Bakit ngayon sinasabi mo malapit na? Ano nangyari? Ayun, swak sa banga si Pastor, humihimod ng wet packs doon sa Oblo. Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo, nagmamadali kayo eh. Etong sa ICC, tanggapin nyo na sa sarili ninyo, nabulagaan ang laban dito. Bakit to? Baka gawin din yung ginawa ni Kibuloy eh. Baka gawin din yung ginagawa ngayon ni Roque. Biglang magtago. Di ho ba? Bulagaan. Baka nga mamaya magulat na lang kayo. Dahil may pagdinig ng umamin siya doon sa Senado, may pagdinig ng umamin sa Kongreso. Di ba? Umamin siya doon. Baka mamaya pag-attend ng November 21, kung hindi ako nagkakamali doon sa petsa, biglang nasa loob ng Congress
biglang magdatingan ang PNP. Ay, hihintayin pala palabas kasi hindi yata pwedeng mag-serve ng warrant of arrest sa loob ng Congress, no? Or yung mga congressman lang 'yon, tsaka mga senador. Baka hintayin sa labas. Baka mamaya ganun mangyari o mga DDS. Mag-iyakan kayo niyan. Ito na ako, inuhuli na ang tatay ko. Tapos kayo, hindi naman pala kayo anak. Di ba? Oh, bakit ko nasasabi itong mga ito? Tignan nyo yung mga pahayag po ng Pangulong Bongbong Marcos. Nag-iiyakan kayo dun, di ba? Oh, hindi ko pipigilan ang Interpol kung gusto ni Duterte na siya ay maimbestigahan ng ICC. Pag kumonekta, malay natin, kumukonekta na ang ICC sa Interpol. Di ha? Oh, tapos, yung Interpol kumukonekta na sa PNP. Ang PNP, galit na din kay dating Pangulong Duterte. Dahil doon sa mga pinagsasasabi niya, may pabigas daw, may kung ano-ano daw. Oh. Tapos yung mga pinabayaan na sabi, sagot ko kayo, pagka niyari nyo yung mga yan. Yung pala, walang yagballs. Wala. Hindi naman pala kayang sagutin yung mga kapulisan. O ano nangyari sa kanila? Nasira ang buhay. Si dating Pangulong Duterte, sinasagot ba sila ngayon? Wala. Nga. Oh. Siyempre, sabi na nga ng PNP, hindi namin sasantuhin. Hindi namin sasantuhin kung sino man yung mga lumabag sa karapatang pantao, kahit si Duterte pa yan. Yari kayo. Hindi ko makakadagdag ito dun sa kanilang urgency sa pagtingin dun sa sitwasyon natin na may urgency na mag-issue na nga ng warrant of arrest kasi mamamatay na nga raw siya. Opo, mamamatay na raw siya. Uy, ano ba? Mga DDS. Ayan, huminto na naman. Binanggit ko lang yung pangalan mo, Gino Montano. Di ka na nag-comment dyan. Totoo ba, matetegi na ang dating Pangulong Duterte? Sabi nung iba, hindi matetegi yan. Masamang damo yan. Sabi naman nung iba, wag muna. Gusto namin pagbayaran niya ng mahabang panahon yung nakakulong siya sa Hague. Nako, magandang ano yan. Just Vincent, shoutout sa iyo. At George Tapia. Saan ba siya pupunta kung sakali? Ang hearings po kung sakasakali at saka yung investigation ng ICC ay sa The Hague. Ayan. Ibigay ko sa kanya yung address. Oy, hindi siya sa Hague ha, sa The Hague. Hindi siya sa Hague. Hindi doon sa kama. Tapos meron kunyari, may kulambo. Doon daw natutulog. Hindi yung kunyari walang handa. Tapos kapag in-enlarge mo yung picture, meron palang lechon. Hindi ganon ha. Pero pwede po siyang lumipad papuntang Amsterdam. Ay, wala siyang pamasahe daw. Ha? Walang pamasahe. Walang pamasahe, yung mga DDS, mga kababayan, nagkomento sila. Tingnan nyo, eto lang ang presidente na hindi nagpayaman. Walang pamasahe. Kagat naman yung mga uto-uto, no? Sige, magpangalan kayo ng presidente na hindi nagpayaman. Naku, si Janelle de Guzman, ba't di mo ako bati? Mas nauna ako. Sorry naman, ayan, shout out sa iyo, Janelle at Shiro Kansaki. Sabi nila, magpangalan kayo ng presidenteng hindi nagpayaman. Eto, walang pera. Kagatan. Bandang dulo po, mga kababayan, sa hearing, anak ng tinapa, mismong sa bibig ng dating Pangulong Duterte, sabi, 5 billion daw. Nauto kayo doon Ngayon, mas laluhong lumakas ang katanungan. Saglit lang. Mukhang kailangan talagang buksan yung mga bank accounts na yun. Mamaya, may pag-amin dyan. Actually, sabi nga po ng mga nanay, attorney, magkano po ba ang pamasahe? Sabi ko, mag-abon kayo. Mag-abon yung mga biktima, gusto nang ang biktima na nga sila, mag-aabono pa para lang po makuha talaga yung hustisya. Yung mga nagtataka, bakit hindi nyo kasuhan sa Pilipinas? Kasuhan nyo na. Huwag na. Kailangan pa ba yun? Ayan na ICC. Tapos sabi naman ng gobyerno natin, sabi ng DOJ, sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, dahil hiniling ni okay kay dating Pangulong Duterte yung imbestigahan ng ICC, pasok naman daw. Hindi lang tutulong ang Pilipinas. 'Di ba, George Tapia?
O, ganun lang yun. Ay, nako. Yari kayo, no? Yung mga mga biktima yung mga pamilya ng biktima talagang gusto nang makuha ang dating Pangulong Duterte. Tracy. Patuloy na. O, di ba? Kontribusyon. Opo, actually alam nyo, yung pong parang kulungan. So sa ngayon, kung sakaling Ayan. magko-cooperate siya, hindi pa siya makukulong dahil Hindi pa naman daw makukulong Mag-stay muna doon sa The Hague. Doon muna, wala pang kulungan daw po. Huwag kayong mag-alala. Hindi wala pa. pa naman. Pero mga kababayan, habang nandun yun, stress yan. Nakita nyo? Yung simpleng banat lang ni Trillanes, nabanggit lang yung bank accounts, mga kababayan, nag-init na ulo, gusto nang manghampas ng mic. Siyang May warrant hearing of pa. arrest. Oo. So, hanap kami ng pwede niyang pagtuluyan doon sa Sa The Hague, Putin, the mahal doon. Netherlands. Paano The Hague? Paano pupunta doon? Amsterdam. Ang Muna. Amsterdam, tapos po magti-tren. Yung tren parang 11 euros galing sa 11 euros, kaya naman ng dating Pangulong Duterte yon. Di ba? Siguro mga hindi eksaktong estimate, mga kababayan, mga $15. Mga ganun. Amsterdam Schiphol Airport. Tapos, Pupunta po siya ng The Hague. Kung Then, saan man siya nakatira doon, kung saan man siya mapupunta, meron pong bus na dumadaan. Yung bus number 10. alam na. Dadaan ng Bisado na ni Atty. Cristina Conti, malamang pabalik-balik na to doon. ICC. Bababa kayo ng nakalimutan ko yung street name pero isang tawid lang, ICC na. Ayun. Gusto niya samahan namin siya Pero mga kababayan, deep inside, yung mga pamilya yung mga pamilya nung nabiktima, yung mga pamilyang nangungulila, mga bossing. Ayan po. Kahit sila na ang gumastos, makuha lang po nila ang hustisya doon sa mga namayapa nilang mga kamag-anak, asawa, anak, kapatid,